Magandang araw po mga kapasta. Sana ay maisama niyo sa compilation itong kwento ko. John ang pangalan ko at dito ako nakatira sa Masbate. May babuyan dito ang tito ko at nagtatrabaho ako bilang tagabantay ng mga baboy hanggang sa lumaki sila na pwede nang ibenta sa mga palengke at restaurant. Maliban sa akin ay may 3 pa akong ibang kasama dito na tumutulong sa akin sa mga gawain dito sa farm. Madalas kapag hapon at nakatambay lang kami sa barracks namin habang nagpapalipas ng oras ay nakikinig kami sa mga kwento niyo po. Aliw na aliw kami sa mga nakakatakot niyong kwento kaya sabi nung isa kong kasama na ibahagi ko raw yung nangyari sa amin last year lang dito rin habang nagbabantay sa mga baboy. Gabi po yun. Kakahiga pa lang naming lahat dahil may nakatakas na 5 inahin doon sa kulungan nila. Napagod kami sa halos 2 oras na ginugol para mahuli lang at maibalik sa mga kulungan nila yung mga baboy. Isasara ko na sana yung ilaw nang makita ko sa langit na may naglalakbay na kulay dilaw na ilaw. Sobrang bilis, pabagsak sa lupa. Itinuro ko po yun sa mga kasama ko. Sabi nila, baka bulalakaw daw. Lumabas kaming 4 at sinundan yung bulalakaw kung saan ito bumagsak. Nag-uusap-usap pa kami na baka makakita kami ng bato na galing pa sa outer space. Baka pwede naming maibenta sa kung sino kapalit ng malaking halaga. Yun na nga po. Doon bumagsak yung bulalakaw sa mga kapunuan na labas na ng farm. Pero pag-aari pa rin ni Tito ang parting yun. Ayaw nga lang galawin ni Tito yung lupa na yun dahil papatayuan niya raw sana ng vacation house kapag nakaipon. Ako lang ang may dalang flashlight sa aming 4, kaya ako na ang nauna. Nakatutok ang flashlight sa lupa dahil mahirap na. Baka makasalubong kami ng ahas. Malayo pa ay tinuro na agad nung isa ang umiilaw na bagay sa lupa. Dali-dali kaming naglakad hanggang sa makalabas nga kami sa mga kumpol ng puno. May kapatagan na may mga damo lampas sa kapunuan. Pagdating namin doon, ay napansin agad namin na may malaking parte na hugis bilog kung saan nasunog ang mga damo. Pagtapak nga namin ay medyo mainit pa sa mga tsinelas namin ng lupa. Sa gitna ng bilog ay lumubog ang lupa. Umuusok pa. Sabay-sabay kaming lumapit. Nang mawala yung usok ay doon namin nakita kung anong meron sa butas. May bilog na bagay na gawa sa bakal ang nandun sa bunganga ng lupa. Makinis na nangingintab na silver ang kulay. Malaki lang ng konti sa isang basketball ang laki. Kumuha yung isa sa amin ng mahabang patpat tapos tinusok niya yung bakal. Laking gulat po namin nang makita na nasunog bigla yung dulo ng patpat. Para bang sinindihang sigarilyo. Sobrang init ng bakal na yon. Hindi po namin alam ang gagawin ng mga oras na yon. Alam ko pare-pareho ang nasa utak namin noon. Ano yung bakal na yon? Ilang sandali pa. Nakita namin na nahati sa gitna yung bilog na bagay. Bumukas ito at tumalsik ang kalahati sa malayo. Lumabas ulit ang makapal na usok. Nang mawala ang usok dahil sa hangin, bigla naming nakita kung ano ba talaga ang laman nung bakal na bilog na yon. Parang may fetus na nilalang na lumulutang-lutang sa kulay dilaw na likido. Kumukulo po na parang sinabawan yung likido. May ulo yung nilalang, 2 mata. May mga kamay na parang sa isang sanggol. Pero wala po siyang mga paa. Para siyang isda na kumakawag-kawag doon sa dilaw na likido na yun. Biglang nawala sa dibdib ko ang hangin dahil sa takot. Napamura pa nga yung isa sa mga kasama ko. Sabay tanong kung anong klaseng demonyo raw ba yun. Tapos ay bigla kong narinig na tumakbo na palayo yung pinakabata sa amin na nandoon. Hindi ko naman po siya masisisi
dahil maski ako ay nakaramdam ng ibang klaseng kilabot na noon ko lang naramdaman. Paglingon ko, nakita ko na pasunod na yung iba kong mga kasama. Kaya ginawa ko ay sumama na rin ako at tumakbo pabalik doon sa farm. Naglock kami ng mga pinto at bintana pagkarating sa barracks. Ewan ko po kung anong iniisip namin noon, pero talagang takot na takot kaming lahat. Humiga agad kami, pero alam ko na wala sa aming apat ang nakatulog nung gabi na yon. Kinaumagahan, pinuntahan namin yung lugar kung saan bumagsak yung bulalakaw. Pagdating namin doon, naroon pa rin yung butas, pero wala na yung bilog na bakal kung saan lumulutang-lutang yung nilalang na mukhang fetus ang itsura. Naghanap kami sa palibot, pero wala kaming nakitang bakas kung saan na napunta yung bagay na yon. Sabi nila, baka kinain na daw ng mga aso doon sa amin. Pero saan napunta yung bilog niyang sasakyan? Imposible namang may ibang tao na nakakita doon kasi nga, property yun ni Tito. Alam ng mga taga doon sa amin na trespassing sila. Oras na tumuntong sila sa lupa ni Tito. 1 taon na po nung nangyari yun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano ngang nangyari sa mukhang fetus na nilalang na nakita namin. Simula nung gabing yun, bihira na kaming maglakad-lakad sa parting yun ng farm. Takot na kaming makita ulit ang fetus na yun na lumulutang-lutang pa doon sa dilaw na likido. Kung ano man yun at kung anong nangyari sa kanya, sana lang ay hindi na lumaki pa ang nilalang na yun dito sa mundo natin. Salamat po mga kapasta sa pakikinig. Baka sa susunod ay makapagkwento ulit ako tungkol doon sa balon malapit dito sa amin na may nagmumulto raw na batang babae. Pero next time na lang. Ako po si Jeremy. Halos buong buhay ko ay dito na ako nakatira sa bayan namin na hindi ko nalang babanggitin. Simula nang isilang ako, hanggang ngayon na isa na akong guro, ay dito pa rin ako nakatira sa bahay ng mga lolo at lola ko na pinamana nga kay Papa nung mawala sila. Marami akong alam na kwentong nakakatakot dito sa amin na simula pa talaga nung bata ako ay naririnig ko na. Pero isa po sa mga alam kong totoong nangyari talaga ay tungkol doon sa lalaking nabuntis daw. Parang isang urban legend na po sa amin itong kwento na to. Pinagpapasapasahan na kwento sa inuman o tsismisan o minsan ng mga bata na nagtatakutan tuwing gabi. Ang dahilan kung bakit naniniwala ako na totoo nga ang urban legend na ito ay dahil si Lolo mismo ay nagkwento sa amin sa kung ano raw ba ang totoong nangyari sa kaibigan niyang nabuntis. Manuel po ang pangalan ng lalaki. Isang magsasaka na laging kasama ni Lolo sa inuman kapag lubog na raw ang araw at tapos na ang mga gawain. Isang beses, naglalakad daw si Manuel pa uwi nang mapansin niya ang ilaw mula sa palayan. Agad daw itong tumakbo para tignan ang pinagmumula ng ilaw. Paglapit daw nito ay nakita niya ang isang napakalaking sasakyan na lumapag sa gitna ng palayan. Hugis bilog daw ito. Puno ng ilaw sa gilid. Lalapit na sana si Manuel dito nang biglang bumukas ang harap at may bakal na hagdan na lumitaw mula sa pinto ng sasakyan. Lumabas daw dito ang mga taong nakasuot ng kulay puti at may malalaking mata pero walang bilog. Bigla raw may nalanghap na masamang amoy si Manuel at doon na siya nawala ng malay. Halos 1 linggo raw na hindi nahanap sa bayan si Manuel. Sabi nga ni Lolo ay akala raw nila lumuwas ito ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pero isang araw daw ay natagpuan nila ito sa isang abandonadong lote na walang malay habang nakahiga sa damuhan na walang saplot ang buong katawan. Wala naman daw mga sugat o pasa
na magsasabi kung binugbog ba o hinold up si Manuel. Halos 2 araw daw itong walang malay at pagkagising nito ay doon na nito ikinwento ang mga nangyari sa kanya. Una, ikinwento niya nga yung nakita niya sa palayan. Tapos yung amoy na nagpawala ng malay niya. Sunod niya raw na natatandaan ay nakahiga siya sa isang malamig na puting mesa. Sa itaas daw ay napakaraming maliwanag na ilaw na nakatutok sa kanya. Tapos ay mawawalan ulit siya ng ulirat. Ilang beses daw na pabalik-balik ang malay ni Manuel. Minsan ay makikita niyang parang kinakausap siya ng mga nilalang. Minsan naman ay nararamdaman niya na parang may itinutusok sa katawan niya. Hanggang nga sa sunod niyang natatandaan ay nakauwi na siya sa sarili niyang kama. Lumipas daw ang ilang araw at unti-unti nilang napansin na palaki ng palaki ang tiyan ni Manuel. Sabi ni Lolo, parang kumain daw ng bilog na pakwan si Manuel sa laki ng tiyan nito. Masyado raw malayo ang mga ospital, kaya sa isang albularyo raw nila ito ipinatingin. Pero wala ring nahanap na kung ano ang albularyo. Hanggang nga sa umabot sa puntong dumadaing na si Manuel sa sakit ng tiyan niyang walang tigil pa rin sa paglaki. At isang hapon daw, halos 1 buwan matapos matagpuan si Manuel sa abandonadong lote, ay biglang sumabog ang tiyan niya. Lumabas dito ang napakaraming kulay berdeng likido na kumalat sa kwarto ni Manuel. Kasama ng likido ang isang maliit na nilalang na may ulo, mata, pero walang mga kamay at paa. Gumagalaw-galaw daw ito. Halatang buhay. Ikinamatay daw ni Manuel ang pagsabog na yon ng kanyang tiyan. Kasama kasi sa pumutok ang mga laman loob niya at puso. Yung maliit na nilalang, inilibing nila sa kung saan. Sabi ni Lolo, alam nilang lahat na hindi tao ang nilalang na yon na lumabas sa tiyan ni Manuel. Hindi ko po alam kung sino ang nagpakalat ng kwento ni Manuel dito sa amin. Pero hanggang ngayon ay alam pa rin ng halos lahat ng residente dito ang kwento tungkol sa lalaking nabuntis. Ang talagang iniisip ko noon pa ay paano kaya kung hindi inilibing nila Lolo yung natagpuan nilang maliit na nilalang sa tiyan ni Manuel. Ano kaya yun paglaki? Mas mabuti na siguro na hindi ko alam ang kasagutan. Maaaring nakita nyo na sa balita sa TV o kaya napakinggan na sa radyo itong kwento ko na nangyari noong 1998 sa Samar. Naaalala ko nga na in-interview pa sa TV yung guru namin. Siya kasi ang kasama namin noon nang mangyari ang lahat. Bago ko simulan, tawagin nyo na lang ako sa palayaw kong Rap-Rap. 14 anyos ako noon, 2nd year high school. Bali sa bayan po namin, sa likod lang ng paaralang high school ay may 3 matataas na burol. Isang beses ay may ginanap na camping ang section namin. 3 araw na camping kung saan doon kami matutulog at gagawa ng iba't ibang gawain na may kinalaman sa aralin namin sa TLE. Sa umaga naganap ang mga activity. May mga palaro si Mang Gomez. Sa gabi naman, kwentuhan lang. Ito ang mga naaalala ko sa mga nangyari. Tulog na kami lahat sa tent. Tahimik na ang gabi. Sa tansya ko ay 2:00 ng gabi nang marinig naming lahat ang napakalakas na sirena ng kung ano sa itaas. Sabay-sabay kami bumangon noon ng mga kasama ko sa tent. Lahat kami ay nagising dahil sa ingay. May nagtanong kung ano raw ba yun pero walang sumagot. Lumabas kami para tignan kung ano ba yung gumagawa nung ganoon kalakas na ingay. Pagkalabas namin ay nakita namin na halos lahat ng estudyante ay nagising din at nasa labas ng kani-kanilang tent. Pati si ma'am na nagsasalita para papasukin ulit kami sa tent. Pagtingala ko ay nakita ko na may malaking bakal na sasakyan
na hugis oblong. Napakaraming bombilya ng ilaw sa gilid, nakakasilaw. Nang ilibot ko ang tingin, ay nakita kong nakatingala rin ang mga kasama kong estudyante. Doon na nagpanik ang iba sa amin. May mga sumisigaw na nagyayakapan, tumatakbo sa kung saan. Kahit si ma'am ay sumisigaw na rin para pakalmahin yung mga kababaihan. Maging ako man po ay nakisiksik na doon sa mga kabarkada kong halos magyakapan na sa takot. Matagal pang nanatili sa itaas namin yung sasakyan na yun. Sinusuyod ng malakas na ilaw ang kabuuan ng burol. Tapos ay bigla naming narinig ang malakas na tunog ng sirena. Lumabas sa ilalim ng sasakyan ang mas malakas na bloke ng ilaw na pansamantalang bumulag sa aming lahat. Parang naging umaga bigla doon sa burol. Tapos ay nawalan lahat kami ng malay. Nang magising kami, umaga na. Maliwanag na ang araw. Nakasalampak kami lahat sa manipis na damo ng burol. Dapat ay mananatili pa kami ng isang araw, pero pinauwi na kaming lahat ni ma'am. Isa sa mga kaklase namin ang nakapagkwento sa nanay niya na kumalat hanggang sa nalaman na ng buong barangay ang balita na may nakita raw kaming oblong na sasakyan doon sa burol. Hindi ko alam kung paano nakarating sa mga taga-media ang balitang yun. Basta ang natatandaan ko ay bigla na lang may mga journalist na dumayo pa sa munti naming barangay para kunan ang burol at mag-interview kay Ma'am Gomez at sa ilang estudyanteng nakasaksi. Nung mga panahon na yon ay hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung nakita namin sa burol nung gabi na yon. Hindi pa naman kasi laganap noon ang mga kwentong UFO. Sa mga lumipas na taon, ilang beses pa na namataan yung UFO na yon doon sa burol. May isang beses pa nga na may dumayong mga turista doon at sa kalagitnaan ng gabi, bumaba sila mula sa burol. Tumatakbo at takot na dumiretso sa barangay hall. May nakita daw silang mga hubot-hubad na taong naglalakad at sumilip sa mga tent nila. Wala naman daw ginawa ang mga taong ito sa kanila. Pero pagkaalis ng mga ito, saka sila bumaba. Baka raw kasi balikan sila at kung anong gawin sa kanila. Magpasa hanggang ngayon po ay naniniwala akong isang UFO ang nakita naming magkakaklase doon sa burol na yon. Kapag nagre-reunion kami, laging napupunta ang usapan doon sa mga nangyari sa burol. Sabi nila, maswerte pa raw kami dahil kung ano man yung mga nilalang na yon, ay buti hindi nila kami sinaktan. Magandang araw mga kapasta. Tawagin niyo na lang akong Henry. Isa akong call center agent dito sa Makati. Isang beses ay inaya ako ng girlfriend kong si Claire na umuwi raw ng ilang araw sa probinsya nila. Nangyari ito bago pa ang pandemic, kaya hindi pa gaanong matindi ang mga restrictions kapag uuwi ng probinsya. Pumayag naman ako. Dahil noon pa talaga ay gusto ko nang makilala ang mga magulang ni Claire. Bala ko na rin sana kasing hingin ang kamay niya para makapag-propose ako at makabuo na kami ng pamilya. 5 taon na rin kami noon na mag-girlfriend-boyfriend. May ipon na rin naman kami at saka matagal na talagang sinisingit ni Claire sa mga usapan namin na gusto niya na raw magkaanak. Kaya napagpasyahan ko na doon na gawin ang pagpopropose. May sasakyan si Claire. Ito ang ginamit namin sa biyahe. Hassle kasi kung sasakay pa kami ng bus sa dami ng pasalubong at gamit na dala ni Claire pauwi sa kanila. Marami raw siyang pamangkin at mga pinsan na bibigyan ng regalo. Halos 8 oras po dapat ang magiging biyahe namin. Salitan kami ni Claire sa pagdadrive, kaya naman stopover lang sa mga karinderya ang pahinga namin sa biyahe. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng Quezon Province, tumingin ako sa orasan. 1:00 na. Tulog si Claire sa tabi ko.
tumutugtog ang mga pampatulog na kanta sa speaker. Medyo mabagal noon ang takbo ko dahil inaantok na rin ako ng mga oras na yon. Gusto ko sana makipagpalit kay Claire kaso nakita kong himbing na himbing siya sa pagkakatulog. Ilang sandali pa, napansin ko ang maliwanag na ilaw na mula sa langit sa kaliwa ko. Sobrang nakakasilaw at parabang napakabilis ang andar nito sa langit. Sa isang iglap lang ay napakalapit na nito sa kalsada. Nagtaka po ako kasi anong klaseng sasakyang lumilipad ang kayang lumipad ng ganoon kabilis? Wala sa pagkakaalam ko. Nung nasa unahan na namin ang nakakasilaw na ilaw, saka ko lang napansin na napakalaki ng ilaw. Tinatakpan ko na ng kaliwang kamay ang mga mata ko dahil sa tindi ng liwanag na pumapasok sa kotse. Lumapag yung ilaw sa kalsada. Tulog pa rin si Claire sa kanan ko. Binagalan ko ang andar ng kotse. Tapos ay mas lumiwanag pa ang ilaw. Napamura na nga ako dahil masakit na sa mata ang tindi ng liwanag mula sa kung ano man yun. Tapos biglang parang naputol ang oras. Sunod na naalala ko, nakatigil na sa kalsada ang sasakyan namin. Parang kakagising ko lang. Wala na yung nakakasilaw na ilaw. Si Claire, gising na. Pinakita niya sa akin ang oras sa cellphone niya. 3:00 na ng umaga. Na imposible po dahil sa huli kong tingin ay 1:00 pa lang. Lumipas agad ang 2 oras na hindi ko napapansin. Tinanong ko si Claire kung anong nangyari pero hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagdadrive. At napagkasunduan din namin na tumigil muna sa isang motel para doon matulog. Mahirap na. Baka madisgrasya pa kami. Bago kami matulog, ikinwento sa akin ni Claire ang nangyari. Pagkatapos daw na masilaw ako ng liwanag, nagising siya. Nakita niya na habang nakatutok sa amin yung ilaw, may ilang matataas na nilalang ang naglakad sa harap ng kotse. Anilo lang daw ang nakita ni Claire at hindi ang mismong itsura ng matataas na nilalang kasi nga malakas talaga yung nakatutok na ilaw sa amin. Parang nag-uusap daw ang dalawa sa isang lengguwaheng hindi maintindihan ni Claire. Pagtingin daw ni Claire sa akin, nakatulala raw ako na para bang tulog pero dilat ang mata. May inilalabas daw na parang armas ang isa sa mga kalbong nilalang. Itinutok ito sa amin at doon na rin daw nakatulog si Claire. Paggising niya, tulog daw ako sa tabi niya. Medyo humihilik pa nga. Kinabukasan, nag-research kami sa Google ni Claire at doon namin nalaman na marami rin palang tao na may pareho naming karanasan. May ilaw, tapos may lalabas na mga nilalang. Tapos makakatulog yung mga taong nasilaw doon sa ilaw. Mga alien daw na mula sa ibang mundo ang may gawa nun. Ang haka-haka ng iba ay baka inoobserbahan nila ang mundo natin ng palihim. Nakarating naman kami ng ligtas sa probinsya at nakilala ko ang mga magulang ni Claire. Itinuloy ko pa rin ang pagpupropose at syempre, pumayag naman si Claire na ikasal sa akin. Nang pauwi kami, sinabi ni Claire na umaga na raw kami bumiyahe para na rin hindi na namin makasalubong yung matinding ilaw at mga nilalang. Hanggang ngayon po mga kapasta ay hindi ko pa ito na ikikwento sa iba kahit kila kuya o kaya sa mga kaibigan ko. Buti na lang at nakita ko itong channel na pwede kong ibahagi itong mga karanasan ko. Sa ngayon, kasal na kami ni Claire. May isang anak at balak na sana naming sundan pa ng isa. Salamat po sa pagkakataong makapagbahagi nitong kwento ko. Salamat po sa pagkakataong makapagbahagi nitong kwento ko. Rondi po ang pangalan ko. Nurse sa isang ospital dito sa Marikina. Matagal na ako nagbabalak talagang makapag-ibang bansa. Pero dahil nga sa pandemic,
ay ilang beses na na-cancel ang pag-a-apply ko. Nangyari po ito nung minsang magbakasyon kami sa Baguio kasama ang mga barkada. Nagkayayaan lang. Bihira na rin kasi kaming magkasama-sama dahil nga may mga kanya-kanya ng pamilya. Before pandemic pa po ito nangyari, siguro mga mid-2017. 2 sasakyan ang dala namin. Medyo marami din kasi kami dahil kasama nga ang mga asawa at mga anak ng iba. Ako lang ang walang kasama nung time na yun. Wala akong girlfriend nun at saka yung nililigawan ko naman, hindi pwede that time. Kaya ramdam na ramdam ko talaga yung lamig ng Baguio. Lagi nga akong nasa hot seat kasi tuwing nag-uusap-usap, lagi ang pagiging single ang topic ng mga usapan. Minsan nabibiro pa na baka raw tumanda akong binata. Pero masaya naman yung naging bakasyon. Sa huling gabi namin sa Baguio, tumuloy kami dito sa isang maliit na motel na medyo may kamahalan ng presyo. Maganda naman yung place pero pakiramdam kasi namin, tinaasan nila ang presyo kasi nga mga turista kami. No choice na kami ng mga oras na yun. Gabi na at kinabukasan ay uuwi na kami. Kaya pumayag na lang kami at nagbayad. Maaga akong natulog nung gabi na yun. Ako ang nag-drive maghapon kaya talagang pagod na pagod ako. Kalagitnaan ng gabi, mga bandang 12:00 siguro yun, nagising ako. Pagtingala ko, may 2 lalaki sa paanan ko na nakayuko. Tapos may tinutusok doon sa talampaka ng pareho kong paa. May hawak silang malaking parang baril na matalas na parang karayo mandulo. Yun ang ipinantutusok nila. Nang mapansin siguro nila na nagising ako, ay lumingon sila sa akin. Doon ko nakita ang mga itsura nila. Kalbo sila. Mahaba ang mga liig. Manipis ang bibig. Pero ang mga mata nila ay sobrang laki at puro itim. Grabing takot ang naramdaman ko noon. Sisigaw na dapat ako pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Kahit yung mga kamay at paa ko noong mga oras na yon ay hindi ko maramdaman. Namamanhid ang buo kong katawan. Nakita kong lumapit sa akin yung isa. Yumuko sa harap ng mukha ko na hindi makagalaw. Binalo talaga ng sindak ang puso ko noong mga oras na yon. Tapos naramdaman ko yung karayom na tumusok sa gitna ng noo ko. Ilang segundo pa, nangihina na ulit ako. Lumalabo na ang paligid. Saka ako tuluyang nakatulog ulit. 12:00 ng tanghali na ako nagising. Sabi ng mga kasama ko, hindi na raw nila ako ginising kasi mukha raw na pagod ako. Pinulsuhan pa nga ako nung isa para masiguradong hindi pa ako namatay ng tulog. Tinanong ko sila isa-isa kung may napanaginipan ba silang masama. Pero wala sa kanilang nakaranas ng naranasan ko. Bago umalis para umuwi, naglakad-lakad muna ako doon sa labas. Naghanap ng mabibilhan ng sigarilyo. Nagtanong-tanong na rin ako. May isang tindero sa tindahan na nakapagkwento sa akin na madalas daw na mapanaginipan ng mga tao doon sa kanila ang tungkol sa mga kalbong lalaki na dumadalaw sa mga kwarto ng bahay. May isa pa nga raw lalaki na isinama sa sasakyan nilang lumipad pa itaas. Pero marami sa kanila ang iniisip na baka panaginip lang talaga ang mga yun. Wala daw makapagsabi kung totoo nga ba talaga yun. Kasi nga, laging nangyayari ang ganoon tuwing kalagitnaan lang ng gabi. At lagi rin na nakakatulog ulit ang mga taong nakakaranas. Bumalik ako sa kwarto at nag-impake na rin. Habang naliligo, napansin ko na may maliit na sugat ako sa talampakan. Parang tinusok ng karayom. Doon pa lang, alam ko na hindi pa naginip ang mga naranasan ko. Lampas 6 years na rin na nakakalipas yun. Nakapag-research na rin ako sa kung ano ba yung naranasan kong yun doon sa Baguio. Hanggang ngayon po kasi ay parang may phobia pa rin ako sa madilim na kwarto kapag gabi.
Kaya nga lagi lang nakabukas ang ilaw sa sarili kong kwarto. Hanggang ngayon po ay naniniwala akong alien encounter ang nangyari sa akin doon sa Baguio. Hindi ko alam kung ano ang tinusok nila sa akin o bakit nila ginawa yon. Sana lang ay wala namang masamang mangyari sa akin kalaunan dahil sa mga bagay na itinusok sa talampakan ko. Kumusta mga kapasta? Ako po si Ken ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.